Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, and welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo pong mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo nanonood, but tayo rin po ay nagpa-participate and active sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams pamamagitan ng isang awitin. Sa pagmulat ng mga mata, gabay mo ay nadarama. Sa mga pangako, salita mong di nagbabago, panghahawakan ko. Sa pagbuklat ng iyong salita, pagkabalisa'y nawawala. Sa mga pangako't salita mong di nagbabago, panghahawakan ko. Babangot titindi, ipaglalaban ng pag-ibig sa iyo. O Diyos, lalakaran ng dilim, iiwasan ng bangin, dala-dalang iyong salita, magliliwanag sa akin. Salitang di nagbabago, salitang puno ng pangako, salitang tumatagos sa puso, sa gitna ng pagsubok, kulot at salita mo'y panghahawakan ko. Salamat sa kapangyarihan ng salita mo. Salamat, O Diyos. Hallelujah! Ihin ka, Panginoon. Sa pagbuklat
Ulat ng iyong salita, pagkabanisa'y nawawala. Sa mga pangako't salita mong di nagbabago, panghahawakan ko. Mabangon titindi, ipaglalaban ng pag-ibig sa iyo. O Diyos, kalimutan ng sarili, tayo'y mga pinili. Dala-dalang iyong salitang magliliwanag sa akin. Salitang di nagbabago, salitang puno ng pangako, salitang tumatagos sa puso. Sa gitna ng pagsubok, gulo, tukso, salita mo'y panghahawakan ko. Salamat sa kapangyarihan ng salita mo. Minsan pa! Salitang di nagbabago, salitang puno ng pangako, salitang tumatagos sa puso. Sa gitna ng pagsubok, gulo, tukso, salita mo'y panghahawakan ko. Salamat sa kapangyarihan ng salita mo. Tunay nga ang iyong salita, O Diyos, kapangyarihan. Kaya naman sa oras na ito, tumayin mo kami ng iyong banal na salita. Sama-sama nating awitin. Salitang di nagbabago, salitang puno ng pangako, salitang tumatagos sa puso. Sa gitna ng pagsubok, gulo, tukso, salita mo'y panghahawakan ko. Salamat sa kapangyarihan ng salita mo. Salitang di nagbabago, salitang puno ng pangako, salitang tumatagos sa puso. Sa gitna ng pagsubok, gulo, tukso, salita mo'y panghahawakan ko. Salamat sa kapangyarihan ng salita mo. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Oh, salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. To praise God, and tonight let us all be excited dahil makanig po tayo muli ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang nakikinig po tayo ng mensahe, tayo rin po ay mag-engage sa ating comment section. Amen to that as well. Let us all be excited and let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the Primary 12 of CGS Paliparan, a leader of leaders, one of the teachers of life class. Let's welcome Marisol Fortes. Okay, so good evening po sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi sa ating Bonfire Night.
So, muli po natin ina-acknowledge ang ating mga pastor mula sa CGS, Las Piñas, Paliparan, Gawaran, and Tondo, and lahat po ng mga pastors and wives po na kasama po natin ngayon. And of course, ina-acknowledge din po natin ang presence ng mga leaders, disciples, and mga VIPs natin na kasama natin na nanonood ngayong gabi. So bago po ang lahat, tayo pong lahat ay manalangin. So hingin po natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Okay. So tayong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, muli ka namin Lord na tinataas, pinaparangalan at niluluwalhati sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko Lord God na kayo po yung patuloy na kumilos sa aking puso, sa aking pananalita. Nawa Panginoon, hindi ang karunungan na meron ako, kundi ang karunungan na nagmumula sa banal ng Espiritu, Panginoon, ang siyang mahayag ngayong gabi, Panginoon. Dalangin ko na anuman Lord yung karumihan na meron ako, mga pagkakasara na nagawa ako, Lord God. Linisin mo ako, Panginoon, Lord God, nang sa gayon hindi ito yung maging hindrance, Lord God, para malaman ng mga tao ang nais mong ipahayag sa kanila. Humble my heart, zero myself, Lord God, sa pagkakataon na to. And ready mo, Lord, yung puso ng mga makikinig, Panginoon, nawa tanggapin namin ito ng totoo sa aming mga puso, Panginoon, at ma-apply namin to sa aming mga buhay. Dalangin ko rin, Lord, na alisin mo yung mga gawa ng kaaway, magkaroon ng malakas na signal, Panginoon, ang bawat manonood, Panginoon, Lord God, na sa gayon hindi masayang at matapon ang mga salita mo sa oras na ito. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so sa gabing ito, alam ko, last week, marami ang nagunita sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So marami ang nagmuni-muni, nagnilay-nilay, marami siguro ang nagstay sa kanilang mga tahanan, nagfasting, nanalangin, dahil sa pag-alaala ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. So, ngayong gabi, in connection po doon sa topic ng ating pastor, last week, no, kung paano daw nag-fuel ang cross ni Kristo sa atin para gawin ng vision. So, ngayon naman, panibagong topic yung ating pag-uusapan. Okay. So, ang topic natin na pag-uusapan ngayong gabi ay matatagpuan natin siya sa Isaiah chapter 53, verse 5, NIV version. So, very familiar to sa ating lahat. And kapag ka narinig natin to, iba yung nafe-feel natin iba yung nare-realize natin sa ating mga sarili, iba yung nararamdaman natin. No, sabi dito sa Isaiah 53, verse 5, "But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed." So, pag diinan natin yung salita doon sa dulo na, by His wounds, we are healed. Okay. So, siguro itong topic na to, hindi ito yung common na naiisip natin na ipaparamdam sa atin ng Panginoon that we are loved. No? That na siya yung nag-suffer for us. No? It's more than that. Itong verse na ito, merong deeper meaning behind this passage na kailangan nating maunawaan at kailangan nating makita kung paano natin to mai-apply sa ating mga buhay. So we know na merong Panginoong Hesukristo na nagpakahirap, na namatay, nasugatan, binayubay, no, para sa ating mga kasalanan. Pero sa anong rason? No, anong purpose kung bakit niya ginawa yon? So marami din dito, siguro last week, no, marami rin sa mga siguro hindi pa kasi sila well-known sa salita ng Panginoon. Marami pa rin yung nagsagawa ng pagpapakapako sa krus. 'Di ba? Yung iba, tinry pa rin nila na sugatan ng kanilang mga sarili, no, para daw iparamdam sa Panginoon na ino-offer na nila yung kanilang buhay sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, no, wag tayong mamimislead. Itong practices po na ito ay hindi na dapat nating gawin kasi ginawa na yun ng Panginoon. Therefore, enough na yun. No? Hindi na natin yung kailangan gawin. So ngayong gabi, ang gusto ng Lord na ipahayag sa atin is all about, ito po yung topic natin ngayong gabi. By His wounds, we see God's vision. Yan. So sinabi ko nga po kanina,
sa passage na to na sinabi dito sa dulo, by His wounds we are healed, meron deeper meaning na nakatago dyan. Na hindi lang basta ang Panginoon ay nasugatan, hindi lang siya basta nag-sacrifice, hindi lang siya basta namatay, pinako sa krus, no? May purpose kung bakit nangyari yun, kung bakit niya ginawa yun. No? Pwede nating masabi na ito, no? Christ's wounds are God's love letter to humanity, written in flesh. So, sino pa po ba yung gumagawa ng mga love letters dito? So, di ba ang ginagawa natin? May ballpen or lapis. Sinusulat natin yan sa notebook or sa magandang papel, minsan scented pa. Pero alam nyo ba, yung God's letter ng God the Father for us, sinulat niya yun sa katawan ni Kristo. No? Na ito ay nagpapatunay na mahal tayo ng Panginoon. No? Na merong yung love niya sa atin, no, as a Father, isinulat niya yun sa katawan ni Kristo. Kaya pala marami siyang wounds, marami siyang mga scars, no, marami siyang mga sugat sa katawan para ipakita sa mga tao na mahal tayo ng Diyos Ama. Pero when we look at the cross, we don't just see pain. We see God's purpose. Sa pagtingin natin sa cross or sa pagtingin natin sa bawat sugat na natamo ng ating Panginoon, hindi lang dapat natin nakikita yung sakit, yung sufferings ng ating Panginoon. Tulad ng ginawa natin last week, nanood tayo ng Passion of the Christ, umiyak na naman tayo, na-realize na naman tayo na mahal tayo ng Panginoon, na-realize na naman natin na may nag-suffer for us na hindi naman natin deserve. Pero mag-e-end na lang ba yun dun? No? Hanggang dun na lang ba yun? Realization of His pain, realization of His sufferings, hanggang dun na lang ba yun? No, hindi. Kasi kung hanggang doon na lang yun, mai-stop na lang yun sa'yo. Mai-stop na lang yun sa atin. Pero sabi doon, when we look at the cross, or when we look on the suffering of the Lord Jesus Christ, or in His wounds, no, we don't just see pain. We see purpose. We see God's purpose. Ano ba yung purpose niya kung bakit meron na bayubay? Bakit sinacrifice ang kanyang anak? Bakit may nagsakripisyo para sa atin, no? Through Christ's suffering, we see God's heart, no? Ito yung purpose na tinutukoy natin. Dito sa passage na ito, sa ginawa ng ating Panginoon, mas marirealize natin or mauunawaan natin yung puso ng Panginoon kung bakit niya hinayaan na mag-suffer yung kanyang nag-iisang anak. Okay? So ano ba yung ating question? Okay, so ang ating question is, how do we see God's vision through Christ's wounds? Yan. Paano ba natin makikita yung vision? Kasi usapang vision tayo ngayon eh. So hindi tayo pwedeng magturo lang nang hindi natin ina-align sa vision. So ano po ba yung vision? 'Di ba? Pakisulat nga po sa comment section, ano po yung vision? Yan. So ang vision is winning soul and making disciples. So paano ba natin makikita yung vision doon sa ginawa ng ating Panginoon o doon sa kanyang mga wounds, sa kanyang mga sugat? So eto yon. Paano nagkaroon ng connection kung bakit natin ginagawa yung vision? No, anong effect o anong connect ng ginawa ng ating Panginoon kung bakit tayo nagwi-win and make disciples? So number 1, how do we see God's vision through Christ's wounds? Number 1, Christ's wounds open our eyes to see the value of every soul. So, Jesus didn't die for convenience. He bled for the lost, knowing the eternal cost of every life. So, hindi lang po siya namatay. No? Kasi tayo, pag namatay, possible ang mga tao, pag namatay, nagkasakit. Diba? Mapalad ka yung parang pumikit ka lang, tapos hindi ka na nakahinga, namatay ka na, kasi hindi ka na naka-experience ng sufferings. Pero si Jesus Christ, yung pagkamatay niya, hindi simple eh. No, hindi yung nagkasakit, nagkaubo, hindi na nakahinga, namatay na. Hindi eh. Bago siya namatay, ang daming sakripisyo ang kanyang dinanas. So makikita natin na hindi convenient yung pagkamatay niya. So namatay siya ng ganun karumal-dumal, no? Ganun ka-worst, no? Imagine natin yung Passion of the Christ, 'di ba? Ganun ka-worst yung experience ng ating Panginoon. For what, no?
ginawa niya yon para sa mga lost, no? Para maipakita niya sa mga tao kung gaano siya kaseryoso na gusto niyang iligtas yung mga lost soul, no? Dahil mahalaga sa Panginoon ang mga taong wala pa sa Panginoon. Kasi alam natin na merong eternal punishment. Alam natin na may parusa after death, no? Kaya ang Panginoon, ginawa niya yung paraan, no, na siya ay mahirapan, mabayubay, masugatan, no, lahat pandudura, 'di ba? Even yung sa Passion of the Christ, sabi nga po yung sa mukha niya na hindi ba parang ang worst na, pero sa Bible daw talaga ang definition ng ng mukha niya talagang na lapnos or nasama sa balat yung niya, paghatak ng kanya mga balbas. So sa Passion of the Christ, hindi pa siya siguro umabot ng 10% na mai-imagine natin yung experience ng Panginoon. Pero anong ginawa niya? Para saan ba yun? No? Para yun sa mga souls. No? Kasi vina-value niya yung mga souls. Vina-value niya yung mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. Okay. So, gaano ba kahalaga sa Panginoon yung mga soul na yon? 2 Peter chapter 3 verse 9, NIV version. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ganon kahalaga ang mga soul sa Panginoon. Ganon kahalaga ang mga tao sa Panginoon sa kagustuhan niya na mailigtas ang mga tao na to, diba? Hinayaan niya yung sarili niya na mag-suffer. Pero anong connection nun sa atin? No? Dahil tayo ay naka-experience, nakita na natin, na-open na yung eyes natin, ay ginawa pala to ng Panginoon for me. Because He loved me. No? In return, ano yung magiging response ko? No? In return, ano yung kailangan kong gawin? No? Dapat yung same eyes na nakakita ng value ng soul, yung same eyes na nakita or same eyes ng ating Panginoon ay hindi yung same eyes na kailangan gamitin natin para makita natin yung halaga ng mga kaluluwa sa paligid natin. Kaya tayo nag-win souls. Kaya tayo humahayo. So sabi nga, ang tanging mag-fuel sa atin, no, para mag-win soul ay walang iba kundi yung na-realize natin or naunawaan natin yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So ngayon, mahal na yung gas, 'di ba? Hindi umaandar yung hindi tayo makapagpaandar ng sasakyan kapag walang gasolina. Mahal na yung gas, yung iba nagko-commute na lang, 'di ba? Yung mga naka-car before nagko-commute na lang kasi ang laki ng nakukonsumo ng gas. Pero sa atin, hindi mo kailangan ng gas para ma-fuel ka or mag-move ka to do the vision, to win soul, no? Ang kailangan mo lang, lagi mong isipin, ano ba yung ginawa ng Panginoon sa akin? Kasi isa ako sa mga lost soul na yun eh. Isa ako sa mga vinalue na soul ng Panginoon. Ano yung ginawa sa akin ng Panginoon, 'di ba? Na paghihirap, na na-experience ko, na kailangan ko ring ibahagi sa iba. Kasi hindi lang para sa akin yung kaligtasan na yun. Hindi lang siya nasugatan para sa akin. Nasugatan din siya para sa ibang tao. Kung iisipin natin itong verse na to, ang sarap pakinggan eh. Yung Isaiah 53 verse 5. Parang, Lord, ang sarap naman na feeling mahal na mahal mo ko. 'Di ba? Ang sarap sa feeling na nag-sacrifice ka for me. Ang sarap sa feeling na kahit hindi ako deserve, nasugatan ka, napahaw ka sa krus, parang grabe yung love mo sa akin, Lord. Pero mag-stop na lang ba yun doon? No, hindi. Kaya nga sabi ko po kanina, merong deeper meaning behind that word. Binigay ito sa atin ng Panginoon para ipakita sa atin na bawat kaluluwa ay mahalaga. At kailangan nating kumilos, no, para maabot yung mga tao na yon. Dahil isa sila sa mga binayaran ng dugo ng ating Panginoon. Isa sila sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng sugat ang ating Panginoon. Okay? Every soul is priceless
'Di ba? Every heartbeat counts. If Christ died for them, we cannot ignore them. 'Di ba? Namatay ang Panginoon para sa kanila at hindi dapat natin sila i-ignore. Kaya tayo napupush, no? Ano yung nagpupush sa'yo? 'Di ba? Leader mo, pastor mo, ayun ba yung nagpupush sa'yo? Gumawa ng vision, mag-share ng word of God. No, hindi. Kailangan nating ibalik sa sarili natin, ibalik sa isipan natin, ano ba yung nagpupush sa atin, kaya tayo nag-win soul. Ito yung ginawa ng Panginoon at kung paano niya vina-value yung mga soul na yun. Okay? So number two point, yan, sabi nga, how do we see God's vision through Christ's wounds? Number 2, Christ's wounds ignite our compassion for the lost. No? When we see His suffering, it awakens the same compassion in our hearts that drove Him to the cross. No? Kapag nakikita natin, every time na nire-remind natin yung mga sarili natin sa suffering na ginawa ng ating Panginoon, ito yung bumubuhay sa puso natin. No? Nag-i-ignite, nag-awaken sa heart natin para magkaroon din daw tayo ng compassion sa puso natin, no? Na same compassion na nagdala sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Sabi sa Matthew chapter 9, verse 36, NIV version, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Diba? So yung Panginoon, habang siya ay nagbi-vision or nagmi-mission dito sa mundo, no, nakita niya yung mga tao. Ano daw yung condition ng mga tao? They were harassed and they were helpless. So, ayun yung gustong makita sa atin ng Panginoon, no? Ayun din yung same heart, no, na gusto ng Panginoon na maramdaman natin kung bakit tayo gumagawa ng vision. 'Di ba? Kaya kapag ganun yung heart na meron tayo, yung compassion natin sa tao, hindi madaling manawa, no? Hindi madaling sumuko, no? Ilalaban mo ng 10 ulit ang mga disciple mo bago ka dumating sa point or realization na baka kalooban na ng Panginoon kaya ayaw nilang mag-response. Pero hindi yung isang try mo lang, sumuko ka na kasi nireject ka. So hindi po ganun. Kasi yung compassion ng Lord sa mga tao, ito yung nag-drive sa Panginoon sa ultimate decision niya na magpakapako sa krus. No? Ayun yung compassion. Ito yung compassion na nag-led sa ating Panginoong Jesucristo para siya ay mag-suffer. No? So sana ganun din yung ganun din yung maramdaman natin sa mga tao. 'Di ba? Nakakita natin that they are lost. They were harassed. They were helpless. No? Kailangan nila ng Diyos. Parang ako dati, parang ikaw dati, parang tayo dati. Kung walang taong nag-share sa atin, kung wala sigurong nag-extend ng compassion sa atin, asan tayo ngayon? Wala. No? Kaya kahit na minsan, tayo nag-i-stay sa church, yung nag-invite sa atin, wala na. Hindi pa rin nawawala yung pagpapasalamat natin. No? Or utang na loob sabihin natin sa tao na yon kasi sila yung nagdala sa atin ng Panginoon. Nagkaroon sila ng compassion sa'yo na pwede na bang hindi nila makita yung condition mo eh. Pwede naman deadmahin ka na lang nila eh. Pero yung same compassion na meron ng ating Panginoon, ayun yung compassion na nag-drive sa kanila para i-reach out ka. So kung wala ka pa po sa Lord, dayuhan, bisita ka po dito, napadaan ka po, it happens na napanood mo tong bonfire night. So, kung merong mga taong nag-reach out sa'yo, lagi mong iisipin, minove yan ng God kasi nakita ng God na kailangan mo ng Kristo. No? So, ganun din po sa atin na nag-reach out ng soul. No? Nawa, ang lagi nating itatak sa ating mga isipan na hindi mawala every time na ginagawa natin yung vision, yung ginawa ng Panginoon. 'Di ba? Kasi ang Panginoon, nag-suffer siya hanggang kamatayan para ipakita yung compassion niya, yung habag niya sa mga tao dahil sa kalagayan nila. Okay? Nakikita mo ba yung katabi mo ngayon? May compassion ka ba sa kanya? Magulang mo, kapatid mo, katrabaho mo, classmate mo,
'Diba? Namumove ka ba ng compassion na kailangan ko pala siyang i-reach out, no? Kasi hindi biro yung ginawa ng Panginoon for them. For us pala rather, no? Hindi biro yung ginawa ng Panginoon sa akin at sa kanila. Kailangan kong kumilos, no? Kailangan ko rin magkaroon ng same compassion na meron ang Panginoon, no? Ito yung compassion, ito yung magda-drive sa atin to act, no? Para i-reach out yung mga tao na yon. Okay? To live with hearts that break for the lost and restless souls, no? So ganun nawa yung makita natin at patuloy na maramdaman natin sa pag-aabot natin sa mga tao. Sa pagde-disciple natin, na kahit madalas, no, may parang sawa ka na, paulit-ulit na lang, nire-remind si ganito, nire-remind sa kanya, compassion. Sabihin mo nga, leader, compassion. I-type mo nga sa comment section, compassion lang yan, kapatid. No? Alam ko mahirap, pero panatilihin mo pa rin yung compassion, habag. Okay? Maawa ka kasi pag pinabayaan mo yan, babalik na naman yan sa dati. Di ba sabi sa Bible, pag bumalik sila sa dati, 7 times na magiging worse ang kanilang buhay. So imaginein mo as a leader, makita mo yung disciple mo na hindi ka nagkaroon ng compassion kasi nagalit ka, nainis ka, pinabayaan mo. So sabi doon, 7 times na magiging worse ang buhay nila and hindi yun pleasing sa atin as a leader. So as much as possible, panatilihin natin yung compassion sa ating mga puso sa paglilid natin sa mga tao at sa pag-abot natin sa mga tao, papalapit sa Panginoon. Okay? So I know, hindi madali. Lahat po tayo nagsasuffer dyan. Marami nga tayo, nakasama na natin pero umalis pa. Pero sabi ng Lord, compassion, anak. No, ginawa ko nga to sa krus. Ikaw din, pasaway ka rin dati, anak, compassion. Okay? Compassion lang ang patuloy na i-remind natin at i-remind mo kung gaano rin ka-compassionate si Lord sa'yo during those times na hindi ka pa responsive sa Kanya. Okay? So, last po natin. So, number 3, how do we see God's vision through Christ's wounds? Number 3, Christ's wounds empower us to carry out the vision. Okay. So sa Acts chapter 1, verse 8, NIV version, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Okay. The cross was never meant to be admired from afar. It was meant to move us. Okay, yung cross na ito, no, o yung ginawa ng ating Panginoon, hindi lang yan para i-admire mo si Lord. Lord, grabe ka, no? Grabe ka sa buhay ko, no? Grabe ang bait mo, Lord. Napakabuti mo, Lord. Di ba? May ano ba yun? Basta yung ngayon na memes. Diba, ang bait mo, Lord, pinatawad mo ko. Mag-i-stop na lang ba yun doon? Hindi lang mag-i-stop yun doon. Diba? The cross was never meant to be admired from afar. Hindi mo lang basta i-admire si Lord Jesus Christ kasi nagpakapako siya sa krus. Ang dami niyang sugat sa katawan. No? Nag-sacrifice siya. Ang daming dugo ang tumigis sa kanyang katawan. No? Hindi lang ganun yun. It was meant to move us. No? Yung ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang sugat, no? Yung patunay, ito dapat yung nag-move sa atin, no? Nag-empower sa atin to do the vision. Okay? Hindi enough na ina-admire mo lang si God sa ginawa niya kung wala ka namang gagawin. Kaya nga 'di ba sinasabi sa ating patuloy na hindi lang tayo dapat nakaupo sa church, hindi lang tayo basta nakikinig, hindi lang tayo basta follower, hindi lang tayo basta disciple, 'di ba? We are meant to lead, no? We are meant to carry out the vision, no? Tayo mismo sa mga sarili natin, magkaroon tayo ng goal sa mga sarili natin na hindi lang ako dapat manatiling ligtas lang na walang ginagawa. No? Kailangan yung kaligtasan na ito ang magmo-move sa akin para iligtas din ang mga tao sa paligid ko, no? Salvation is not passive. Those who have been touched by the cross are called to carry the message, no? Kapag na-touch ka ng cross, hindi ka lang basta iiyak, hindi ka lang basta magsiserve, aawit ng papuri sa Panginoon. Kailangan merong ka ring gawin.
So ano yung kailangan mong gawin? I-carry yung message ng Lord, no? I-carry mo yung vision, no? Maraming mga tao ang makakilala through you. Kasi posible ba na yung mga tao na yan kusang lalapit sa'yo? Parang bibihira na maka-encounter tayo na mga tao na lalapit sa atin para sabihin, uy, pwede sumama ako sa inyo. Unless nataniman na yan. Okay? Unless may inatinan na yan na church. Pero bibihira, hindi ko alam kung aabot ba ng 10% na talagang unbeliever, tapos lalapit sa'yo, uy, pwede ba? Sali ako sa cell group mo. Walang ganon. Sabi sa Romans chapter 10, verse 14 to 15, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Sabi doon, how can anybody believe, no? Kung walang nag-share, kung walang nagpapahayag, kung walang kikilos, no? Walang maniniwala kung wala tayong gagawin. 'Di ba? Hindi makakapag-antay ang church na dayuhin ng mga tao. Tayong mga nasa loob ng church ang kailangan lumabas para imbitahan yung mga nasa labas at makakilala sa Panginoon. Dalhin sila sa presensya ng Panginoon. Kasi pansinin niyo po, kahit yung mga unang invites ano ginagawa nila sa pintuan? 'Di ba? Pag diyan sa pintuan ng church, binubuksan ba nila yung pinto? 'Di ba? Hindi. Pag sarado yan, sisilip lang yan, may tao kaya doon. Wait lang may tao kaya. Andiyan kaya yung nag-invite sa akin. Nasisilip lang yan sila Pero magkukusa ba yan papasok? Walang ganun. Walang ganun po. Nakusang ka, papasok na lang sa church para magsimba. Okay, bukas yung pinto, pasok po ako. Simba ko okay lang. Hindi. Walang ganon. Kailangan natin silang papasukin. Kailangan natin buksan yung pintuan sa kanila para makita nila that they are welcome. No? That they are accepted or belong sa ating community. No? So, ganon po yun. Walang mga tao ang kusang nalapit sa Panginoon kung walang tayo nalalapit sa kanila at isi-share ang Word of God sa kanila. Pero ano yung nag-fuel sa atin? Yung wounds ng Panginoon. Yung sacrifices ng ating Panginoon. So nawa ito yung patuloy na i-remind natin sa ating mga sarili. Yung sugat ng ating Panginoon, yung paghihirap niya sa krus, hindi lang yan para sa'yo. Huwag mo ipagdamot yan. No, grabe ka Lord, mahal mo ko. Hindi lang sa'yo yan. No, huwag mo angkinin yan. Binigay yan sa'yo ng Panginoon, pinarealize sa'yo ng Panginoon, sa atin ng Panginoon that we are loved, no? That He is suffered for us, para tayo rin mismo makita natin yung kalagayan ng iba. At tayo maging instrumento ng Panginoon para makakilala sila sa Kanya. So yun po ang ating 3 points. So ano nga po yun? Ang question natin is, how do we see God's vision through Christ's wounds? Number 1, Christ's wounds open our eyes to see the value of every soul. Number 2, Christ's wounds ignite our compassion for the lost. Okay, this is leader compassion. Okay, number 3, Christ's wounds empower us to carry out the vision. So, ang ating conclusion po is, ito po. So, the wounds of Christ are not just reminders of His sufferings. So, yung kanyang sugat ay hindi na nagpapaalala ng kanyang paghihirap. They are a lens through which we see God's heart for the world. So, doon natin makikita yung puso ng Panginoon sa mga tao. As we reflect on His wounds, let us allow them to shape our eyes, our hearts, and our hands so that we may faithfully participate in the work God has called us to do. We should open our eyes, no? We should open our hearts to people, and we must move our hands, no? Para sa work ng ating Panginoon. Nawa, ang sugat ng ating Panginoon ay hindi lang magpaalaala sa atin na tayo ay mahal niya, kundi mag-remind din sa atin ng ating assignment
na kailangan din nating i-share sa iba yung same na love na na-receive natin from God. Huwag nawa masayang tong opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag nawa natin lang angkinin yung salvation and love ng Panginoon, kundi magkaroon tayo, mamove tayo ng wound ng Panginoon para abutin yung mga tao at gawin silang mga disipulo ng Panginoon. So yun lang po, tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. Alam ko po kahit nasa kanya-kanyang tahanan nila tayo, marami tayong na-realize, maraming ni-remind ang Panginoon sa atin na, hindi mo lang pala ako niligtas, Lord. Meron din pala akong assignment na kailangan kong gawin. Na hindi lang pala para sa akin yung sugat mo. Hindi lang pala para sa akin yung sacrifices mo. Para rin to sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa kapatid ko, sa katrabaho ko, kahit sa kagalit ko. Para to sa aming lahat at hindi ko to dapat ipagdamot. So ngayon tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. Iset natin yung heart natin sa Panginoon na makita kung gaano niya ba talaga tayo minahal at kung gaano niya ba talaga kamahal din ang mga tao sa paligid natin. Damin natin yung presensya ng Panginoon at huwag natin hayaan na masayang yung buhay na binigay niya sa atin at huwag natin hayaan na manatili lang sa atin yung pagmamahal na ito ng Panginoon sa atin. So tayo manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, tunay at banal ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa mga sakripisyo niyo, sa inyong mga sugat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil naramdaman namin, Lord God, that we are valuable in your sight. Na kami ay mahalaga, na kami ay accepted, na kami ay mahal mo, Panginoong Hesukristo. In return, Lord God, hindi namin hahayaan na masayang, Panginoon, yung sugat mo na yan, yung paghihirap mo na yan, Panginoon, na manatili lang sa amin, Lord God. May your wounds, Lord God, fuel us, Lord God, to reach out people. Makita namin yung mga tao kung paano mo sila nakita. Makita namin yung condition nila kung paano mo sila nakita. That they are helpless, that they are hopeless, that they are lost, Panginoon. And you need the carriers, Panginoon, na siyang malakas ang loob na abutin yung mga tao na ito, Panginoon. Dahil kami ay fueled, Panginoon, Lord God, ng inyong sugat, Panginoon, Lord God. Kaya, Ama, alisin mo sa amin yung takot, alisin mo sa amin, Panginoon, yung katamaran, alisin mo sa amin yung mga bagay na pumabalakid sa amin para hindi namin gawin ang nais mo, Panginoon, Lord God, Panginoon, sa amin, na abutin ng mga tao na ito, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, kung may mga tao man, Lord, na kakapakinig lang ng inyong salita, na wala pa sa inyong presensya, Panginoon, I pray na maramdaman nila ang pagmamahal mo sa kanila at magkaroon din sila ng desire, Lord God, na makabilang sa inyong kaharian, sa inyong community, Panginoon, Lord God, at maging sila rin mismo ay gagamitin mo para marami pang mga tao ang makaramdam at makaranas ng inyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito. Sa inyo lamang po namin pinapupurihan lahat, Panginoon. Pinupupurihan namin ang inyong pangalan, tinataas namin ang dakilang pangalan sa oras na ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. So yun lang po. Thank you po sa lahat and God bless po. This is all I want, that the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away
not come back. Can you help with that? I won't wash away like branches in the rain. I'd rather be kindling in the light. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first lovers again. This is all I pray over everything I lost. Then my friends one day come back. Can you help with that? Gotta know you can. 'Cause if I won't be nothing if it ends right here with me. You want more than that. The river runs fast, but you wait at the banks and pull us like driftwood from the wild. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first lovers again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost. And I see my friends reclaim their first lovers again. So set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first lovers again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost. And I'll see my friends reclaim the first lovers again. Oh, you'll see this world return your first lovers.
Praise God and thank you po Ate Sol sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami din po tayo natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na talagang nagmo-mobilize for Friday, sa ating mga leaders and sa mga invites po dito ngayon. Kung first time nyo po at gusto nyo pong makasali sa aming mga online cell groups, pwede po kayo mag-comment dyan or mag-reach out sa mga leaders na nagko-comment po sa ating comment section. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media sites po natin, i-maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So patuloy po tayong gumising ng umaga, 6 a.m. Sabado pa lang, andun na yung ini-encourage na natin at sinashare na natin ang ating invitations sa ating mga colleagues, friends, mga ka-cell members, and sa ating mga family para sila rin po ay makanood at mabless sa message na hatid sa ating buting pastor, Pastor Rami Hinarius Jr. So, thank you and God bless!